nanonood, magandang umaga po sa inyo, Japan Church, Dolores, praise God, at of course, dito po sa atin, face to face, glory to God sa Bacoor, Cavite. So, nadalaki natin, no? Praise God, is repentance necessary? Nasa lesson 1 lang tayo last time, no? Natapos natin yun. No? Number 1 ay conviction of sin. Yan, yun yung natapos natin last time, no? So, ano po sila? 5 po sila. Hindi, 8 pala. 8. Yan, no? So, as usual, kung hindi natin matatapos, tuloy-tuloy lang every Sunday sa ating Bible study. So, pangalawa, godly sorrow. Yan, no? Praise God. Kasi yun nga ang tanong, no? How does one repent? Yan, no? Praise God. So, number 1, conviction of sin, no? Na-convict ka ba na ikaw ay nagkasala? Na-convict ka ba na ikaw ay isang makasalanan? Yan yung tinalaki natin last time. Ngayon ay godly sorrow. Praise God. Hallelujah. Sabi nga dito, no? There must be feelings of deep sorrow. Yan. Ano ba ang sorrow sa Tagalog? No? Kalumbayan. No? Kalumbayan. O kalungkutan. Di ba? Sino dito ang nagkakasala na nagiging masaya? Meron ba dito? Na pag nagkasala ka, amen! Meron ba ganun dito? Wala. Di ba? No? Praise God. No? Pag nagkasala tayo, tayo ay nalulungkot. Yan, no? Pero pag nalungkot ka ba, okay na yon? Hindi. Mag-aaralan natin, no? So sabi niya, there must be feelings, no? So sa godly sorrow, kasama po ang feelings. Yan, no? Kasi nga, ang sorrow ay kalumbayan, kalungkutan, no? Ano pa? Regret. Ano ba yung regret? Pagsisisi. Di ba? Pagsisisi. Kaya pag nagkasala ka, ano nangyari? No? Napapailing ka na lang. No? Ba't ko nagawa yun? Parang gano'n, di ba? No? Nagsisisi. Praise God. So yun yung mga feelings, no? Meron kang kalumbayan, meron kang kalungkutan, at meron kang feelings na nagsisisi ka. No? Parang naisahan ka. Yan. Praise God. Nagsisisi, regret, and remorse. Ano yung remorse? Galit. Yan. Galit sa sarili? Hindi. Remorse over sin. Galit sa kasalanan. Yan, no? Praise God. Hallelujah. Sabi niyan, ang godly sorrow, that is number 2, there must be feelings of deep sorrow, regret, remorse over sin when a person truly repents. Yan pala, para malaman natin kung nagre-repent na ba talaga tayo. Alam natin, di ba? One should repent over sin. One should repent, no? Pero alam lang natin yun. Pero sa ating karanasan, nagre-repent ba talaga tayo? Yan, no? Kasi knowledge is not enough. Kailangan talaga, no, maranasan natin yung true repentance. So, true repentance, kailangan meron kang kalumbayan. Yan, no? Meron kang deep sorrow pag nagkasala ka. Yan, no? Ano pa? Meron kang pagsisisi, regret. Ano pa? Meron kang remorse over sin. So, yung tatlong yan, nararamdaman ba natin yan pag nagkasala tayo? Dahil kung hindi, wala tayo sa repentance. Yan, no? So, anong pinag-aral natin last time? No? Repentance is turning from sin, turning our back from sin unto Jesus, unto God. So, hindi lang pala gano'n, no? When you turn yourself from your sin, meron ka na kasing godly sorrow. Meron ka na kasing kalumbayan. Yan, no? Malungkot ka sa ginawa mo. Nagsisisi ka.
No? Praise God. At may galit ka sa kasalanan. Kaya natin kayang gawin yun. Kaya natin nagagawang tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos dahil sa tatlong yan. No? Meron kang talumpayan, praise God, hallelujah. Meron kang pagsisisi at meron ka ng galit sa kasalanan na nagawa mo. Maliit man o malaki. Kaya yung tatlong yan, pag naganagan tayo, present. Andyan yan. Dahil yan din ang magtutulak sa atin papunta kay Jesus. Dahil if we keep on sinning, if we keep on falling, no, dadating yung panahon na magkakaroon ka na ng galit. Bakit? Hindi ka nagbabago, hindi ka nagtatagumpay. Kaya ang tendency mo, talagang, Lord, hindi ko talaga kaya to. So, ang tendency mo talaga, titigil ka, tatalikod ka na, ayoko na Lord, pero kailangan ko ng tulong mo. Yun, no? Kaya turning from unto Jesus. No? From sin unto Jesus. Hindi pwedeng turning from sin and then walang Jesus. Hindi tayo magtatagumpay. No? Yan po ang nangyari kay Judas, mga kapatid. Sinoli niya ang 30 silvers of coin, nagsisi siya, o nagkaroon siya ng kalumpayan. O, di ba? Tapos nagsisi siya, sinoli niya yung 30 silvers of coin. Dahil hindi yun ang usapan nila ng mga sundalo. Ang usapan, ituro lang. Hindi niya in-expect na ipapako si Lord sa cross of Calvary. Hindi yun ang usapan nila. No? Pero ano nangyari? Nagkaroon siya ng lungkot, kalumpayan, nagkaroon siya ng pagsisisi, at nagkaroon siya ng galit. Doon nagkamali si Judas, mga kapatid. Nagkaroon siya ng remorse. Yun nga lang, hindi pure remorse. Dahil ang galit na ginawa niya, galit sa sarili. Hindi galit sa kasalanan. Yan. Kaya ano nangyari? Nagbigtik siya. Yan. Nagpakamatay siya. Kasi yung remorse, okay na sana yung dalawa. No? Nagkaroon siya ng sorrow, nagkaroon siya ng regret, pero yung third, yung remorse, nagkaroon siya ng galit sa sarili. Kaya yan ang babantayan natin. Bakit? Dinadaanan natin kasi ang repentance every day. No? Pagka hindi tayo, pagka nagkaroon ka ng sorrow, that's a good sign. Pagka nagkaroon ka ng regret over sin, that's a good sign. Pag nagkaroon ka ng remorse, guard your heart, guard your mind. Bakit? Saan ka nagkakaroon ng remorse? Kaya mga Christians na tumitigil kahit nasa truth na bakit? Nagkakaroon ng galit sa sarili. Yan, no? Kinakalimutan na merong tumutulong. Di ba? Kanina sa devotion, praise God, hallelujah. May tumutulong. Yun po si Lord Jesus Christ. Kaya kung may karoon ka ng galit, di ba? No? Sino nakaranas dito nagkakaroon ka ng galit dahil sawa ka na. Hindi ka nagbabago. O, di ba? Taas ang kamay, sino meron niya? Di ba? Tayo, no? O, pagka nakaramdam tayo ng galit, huwag galit sa sarili. Galit sa kasalanan. Yan. No? Para tayo ay makalapit kay Lord Jesus. Dahil meron tayong pag-asa. Ang tao ay may pag-asa. Yung iba, di ba, nagpapakamatay? Katulad ni Judas, nagpapakamatay. Yung iba, no? Lulong sa problema. Nalulod na. Praise God, nagpakamatay. No? Hindi pinapaalala kasi ng devil na merong Jesus na kaya kang gamutin. Yan. Hindi ang ituturo ng devil. Ang ituturo ng devil sa tao, praise God, pag sawang-sawa ka na, magsisi. Praise God, magkaroon ng galit sa sarili, yan, nagbibigti. Praise God, nagpapakamatay. Inaakala nila na pag ginawa nila yon tapos ang problema. Hindi. Mas malaki pa ang problema pag tayo ay nagpakamatay. Kasi ang susunod na buhay ay eternal damnation. Walang katapusang kaparusahan. Kaya huwag natin kakalimutan. Praise God, no? Ang godly sorrow ay nilalaman ng deep sorrow, malalim na kanumpayan, ano pa? Regret, pagsisisi,
And remorse over sin, galit sa kasalanan. At pagka yan ang naramdaman natin, anong tendency? Lord, I need help. Yan. Kailangan kong magbago. Tulungan mo ko, Lord. Praise God, di ba? Sino na nakaranas dito na pag tumawag ka kay Lord, may nangyayari sa atin? Di ba? Kaya hindi tayo nag-judge ng mga nagkakasala. Meron talaga tayong isang judge. Hallelujah. At yung judge na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, ang ating Diyos. At bago humantong sa judgment seat of Christ, meron pag-asa lahat ng uri ng tao dito sa balat ng lupa. Kaya kinakailangan share ang Bible study, ang lesson, ang Word of God, para yung feeling na wala ng pag-asa, pag narinig niya, may pag-asa pala siya. Yan, no? Kaya instead na malumbay siya habang buhay, ang dulo ay kagalakan kasi nagkaroon ka ng pag-asa. Praise the Lord. Kasi sabi dyan, hallelujah, yan po ang true repentance. Meron kang deep sorrow, meron kang regret, at meron kang remorse over sin. And meron tayong grace from the Lord Jesus. Kaya lalapit tayo sa Kanya. Amen. Kasi sabi dyan, turning from your sin unto Jesus. Dala-dala natin yung feelings na yun. Yan, no? Hallelujah. Kasi sabi dyan, one should not sorrow for personal hardship brought on by sin. Yan, no? Hindi ka dapat nagkakaroon ng kalumbayan dahil sa iyong personal na paghihirap. Amen, no? Alam natin, nararamdaman natin yan pagka nagkakaroon tayo ng personal na kahirapan, personal na sama ng loob o galit o lungkot dahil sa kasalanan. Alam natin, no? Nararamdaman natin yan. Pero hindi pala dapat tayo naka-focus doon. Yan, no? Dahil pag doon tayo naka-focus, doon tayo talaga dadalhin ng ating mga isip, ng ating mga puso, no? Kung may problema ka, may pagsubok ka, kung may kinabagsakan ka, at doon ka na lang lagi nakatuon, yan yung mga nadidepress, yan yung mga nadidiscourage, no? Dahil nakatutok na lang lagi sa problema, no? Pagkausap mo, kamusta Brad? Eto, pagsubok. Kinabukasan, o next week, kamusta na? Ano balita? Eto, pagsubok pa rin. Wala nang kaligayahan, no? Hindi pinapaalala that we have Jesus para ilabas ka dyan sa kalubugan, sa kasalanan. Praise God. Kaya sabi dyan, one should not sorrow for personal hardship brought on by sin, but rather remorse over the hurt he has caused a loving, forgiving God. So, kung nagkasala ka, no, nalungkot ka, so saan ka dapat malungkot? Sa nagawa mong kasalanan? Pwede, pero hindi pa rin. Dapat pala, pag nagkasala tayo, no, nalulungkot pala tayo dapat dahil sa nasaktan natin ang Diyos. Yun talaga ang dapat na maramdaman natin. No? Praise God. No? Pag nalungkot ka, dahil nahuli ka, hindi yun. No? Nalungkot ka dahil nahuli ka sa kasalanan, hindi yun. Nalungkot ka dahil nasaktan ka sa kasalanan mo, hindi rin yun. Nalungkot ka dahil wala kang pagbabago, hindi rin yun. Malungkot pala tayo dahil nasaktan natin ang Diyos. Yun pala ang godly sorrow. No? Dahil pag ang tao ay nalungkot dahil nasaktan niya ang Diyos, dahil na-break niya ang law ng Diyos, anong tendency nun? Ibig sabihin, nakafocus siya, nag-care siya sa Diyos. So ang tendency nun, magkakaroon talaga siya ng pagbabago. Yan, magkakaroon siya ng pagbabago. Bakit? May involved. Sino ang involved? Ang Diyos na nagligtas sa atin.
Ang Diyos na nagpo-provide sa atin ng lahat ng ating needs. Ang Diyos na nagbe-bless sa atin. Kaya pag nagkasala tayo, malungkot tayo dahil nasaktan natin ang Diyos. Pagka ganyan ang ating mindset, pag nagkasala tayo, at nalungkot tayo, at nagsisi tayo, at nagkaroon tayo ng galit sa sin, dahil dito nasasaktan ko ang Diyos, ang dulo niyan ay maganda. Ang dulo niyan ay maganda. Bakit, no? Hari, lalapit ka sa Kanya, yan, para mag-sorry. Pero hindi enough ang sorry. Lalapit ka sa Kanya para magbago. At yun ang blessing. Kaya Kanyang baguhin. Hindi natin kaya magbago without Jesus. Hindi natin kayang magbago kung susuluhin natin ito. Hindi natin kaya magbago. Sino dito nagplano ng magbago nung wala pa kay Lord at ganun pa din? Di ba? O, di ba? O, nagtataasan ng kamay. Di ba, no? Pero nung naranasan natin, sumunod kay Lord, ano nangyari? Dahan-dahan na tayong nakakaahon. Bakit? May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Praise God. Kaya, is repentance necessary? Yes. Kung tama ang proseso ng ating repentance. Kaya di ba minsan nalulungkot ka? Bakit, no? Kasi alam mo ayaw ng Diyos. So, maganda yan. Alam mo ayaw ng Diyos. Sa Diyos ka nakafocus. Alam mo nagkasala ka. Pero nung wala pa tayo sa Diyos, di ba? Hindi man lang tayo nalulungkot. Di ba? Wala. Wala tayong kalungkutan. Dinadagdagan pa natin. Inuulit pa. No? Pag inulit, mas malala pa. Di ba? No? Pero nung nakilala natin ang Diyos, parang nabuhay yung ating konsensya. Di ba, no? Pero nung wala pa tayong Word of God, yung konsensya natin patay. No? Malakas ng loob gumawa ng kasalanan. Pero nung dumating na sa iyo ang Diyos, dumating na sa iyo ang salita niya, lalo na sumunod ka na, baptize ka na in Jesus Christ's name, lalo na nakareceive ka na ng Holy Ghost, dama mo na yung presensya ng Diyos. Di ba, minsan malungkot ka? Minsan may lumalapit sa akin, Pastor, ba't gano'n wala naman akong ginawa, ba't akong malungkot? May kulang. Ano yun? Kulang ka sa time sa pag-fellowship kay God. Miss ka na niya. Mag-pray ka. Magbasa ka. Kulang ka sa fellowship sa Kanya. Yan. No? Naging sensitive na tayo. Naging aware na tayo. No? Dati naman, wala tayong plano. Wala naman tayong iniisip. No? Araw-araw na lang, basketball, football, volleyball, school, barkada, labas dito, labas dyan, nung wala pa kay Lord. Pero na kay Lord na, naging aware ka na. Naging aware ka na, nagkaroon ka na ng limitation. Kaya pag nagkasala ka, alam mo, nagkakamali ka. Bakit? Alam mo na ang salita ng Diyos. Alam mo na ang law of God. Kaya nagkaroon ka na ng kalumbayan. That's a good sign. No, ibig sabihin, no, ikaw ay sensitive na sa gusto at ayaw ng Diyos. Praise God. Kaya sabi dyan, hallelujah, one should not sorrow for personal hardships brought on by sin, but rather remorse over the hurt he has caused a loving, forgiving God. O, di ba? Sino dito ang nakaranas ng pagpapala mula sa Diyos? Sa kamay. Di ba? Sa Japan, sa Dolores, sa Line, no? Praise God, no? Di ba naranasan natin ang pagpapala ng Diyos? Pag lumuhod ka, di ba, no? Bisan iniiyak mo pa kay Lord na kung ano mga kailangan mo. Tapos pinapaluha ka ni Lord dahil sasagutin ka niya sa panalangin mo. Mga imposible sinasagot ng Diyos. Kaya ka tumatay dito, kaya ka nagtestimony dahil naranasan natin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Praise God. Kaya, no, pagka nagkasala ka, after experiencing the love of God,
the blessing mo. Mga imposible sa buhay natin na pinanalangin natin at ang Diyos gumagawa ng kaparaanan para makuha mo yung pinanalangin mo. No? Isa pag-pray tayo, Lord, kailangan ko to Lord, pero wala akong pera, hindi ko alam kung paano mangyari ito Lord, pero alam ko kaya mo. Praise God, dahil kailangan ko ito. Praise God, no? Tapos ano nangyari? Dumadating. Ano nangyari? Mag-testimony ka ngayon. May sinesarang kang tao na para sa'yo, imposible siyang tatanggap kay Lord. Di ba? Ano nangyari? Dumadaan sa proseso. Dumadaan sa panahon. Ano nangyari? Sumusunod sila sa Word of God. Nagiging mananampalataya. Lahat yan, no, ay galing sa Diyos. Kaya masaya ka. No? Kaya pag nagkasala ka, nalulungkot ka dahil alam mo na yung nagawa mong kasalanan masakit doon sa laging sumasagot sa'yo sa panalangin. Praise God. Hallelujah. Kaya sino ang nakakaramdam ng ganun? Remorse, regret, praise God, deep sorrow. Di ba? Hallelujah. Kaya sabi dyan, malungkot tayo dahil sa nasaktan natin yung nagmamahal sa atin at yung nagpapatawad lagi sa atin. Lagi siyang nasasaktan. Basta natin mga kapatid, 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 10. 2 Corinthians 7, 9 to 10. Praise the Lord. Sabi dyan, now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. Praise God. Tagalog natin, para lang natin maunawaan, sabi ni Apostle Paul dyan, no? Hallelujah. Ngayon, nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay. Nagalak si Apostle Paul, hindi dahil sa ating pagkalungkot. Hindi siya nagalak doon. Nakita kanyang malungkot. Nagalak siya dahil sa iyong kalungkutan. Pero sabi niya, hallelujah, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na igapagsisisi. Yan, no? Masaya si Paul pagka nakita kanyang malungkot dahil nakita niya yung kalungkutan mo, no? Alam mong nasaktan mo si Lord. Maganda yun. No? Praise God. Ibig sabihin kasi nun, buhay ka na. Ibig sabihin kasi nun, yung konsensya mo sa Diyos, buhay na. Di ba ang unbeliever, hindi ganyan? Kailan ka gumawa ng kasalanan na naging malungkot ka nung hindi ka pa, nung wala ka pa kay Lord? Di ba? Wala tayong ganun. Di ba? Nagdadagdag pa tayo. Di ba? Pero nung nakakilala na tayo kay Lord, nararanasan na natin yung kalungkutan. Dahil alam mo na mali ang ginawa mo sa harapan ng Diyos. Alam mo mali ang ginawa mo sa Kanya. Yes, involve yung sarili mo. Yes, ando yung kasalanan. Pero yung pinaka-bottom line dyan, alam mo nasaktan mo si God. Hindi importante yung kaninong kasalanan mo, kasalanan niya. Ang importante dito, ano yung naging reaction mo, ano yung naging decision mo, ano yung naging epekto sa'yo kung sino ang nasaktan. Kung ang nasaktan pala ay ang Diyos. Sabi ni Paul, hindi ako masaya dahil malungkot ka. Masaya ako dahil malungkot ka, praise God, sabi dyan, no? Sa ikapagsisisi. Ibig sabihin, may future. May future yung ganyan kalungkutan. Bakit? Kung kasama mo si God sa isip mo, kasama mo si Lord sa heart mo nung nalungkot ka, so yung ganyang pagsisisi, may future yan.
Anong future niyan, no? Magbabago ka. Bakit? Ayaw ko nang saktan yung kaisa-isang nagmamahal sa akin. Ayaw ko nang saktan yung kaisa-isang nagbe-bless sa akin. Ayaw ko nang saktan yung kaisa-isang andyan lagi pag tumawag ako. Yan yung sinasabi ng Apostol Paul. Praise God. Ngayon, nagagalak ako. Hindi dahil sa inyong pagkanumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkanumbay na ikapagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalubihan dahil sa amin. Praise God. Hallelujah. No? So sila, mga apostol, mga disipulo ng Diyos, ginamit ng Diyos para magkaroon tayo ng ganyan. Yan. Ginagamit yung Bible study teachers natin para maunawa natin magkaroon tayo ng ganyan. Yan, no? So, ganun yun mga kapatid. Yes, nalungkot ka. Praise God. Pero, yan yung kalungkutan na maganda. Bakit? No? Kalungkutan niya ng pagsisisi. Ayoko na. Hindi na tama to. Binibless ako ni God. Tapos ganito ginagawa ko. Not good. Not right. Di ba, no? Kasi andun si God. Pero kung wala si God, walang pagkalumbay na pagsisisi sa Diyos, paano mo masabi, ayoko na? Hindi mo masasabi bakit? Walang involved na Diyos. Walang involved. Kaya ano mangyari? Tuloy-tuloy ka lang. Ganyan tayo dati. Ngayon, hindi na. No? Hindi tayo perfect, nag-aasala pa rin, pero ang tanong, meron ka bang tunay na kalumbayan? Yan ang dapat tanong natin sa ating sarili. No? Meron ba akong tunay na kalumbayan? Ano ibig sabihin nun? Nagsisisi ba ako dahil nasaktan ko? Diyos. Yan ang pinakadulo niya. Nagsisisi ba ako? Malungkot ba ako? Galit ba ako sa kasalanan? Dahil nasasaktan ko, Diyos. Dahil kung hindi yan ang nararamdaman mo, wala ka sa pagsisisi. So, kaya natin magising. Kaya maganda itong aralin na ito. Praise God. No? Paglabas natin sa church, no? Mag-iingat ka na ngayon sa lahat ng desisyon mo. Dahil alam mong may masasaktan ka. Sino? Si best friend? Hindi. Si pastor? Hindi. Yung Diyos na nagmamahal sa'yo. Nakatingin lagi sa'yo. Yan. So pag ganyan ang ating mindset, mag-iingat ka na. Bakit? Mahal ka niya. Yan. Kaya sabi niya kay Peter, di ba? Peter, do you love me? Yun. So, yan ang tanong sa atin ng Diyos. Mahal ba natin talaga ang Diyos? Hallelujah. Dahil kung mahal talaga natin ang Diyos, of course, hindi natin kayang mahalin ang Diyos katulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Pero dahil sa kanyang walang sukat na pagmamahal sa atin, natututo tayo magmahal sa Diyos. Yung mga tao, pwedeng husgahan ka, pero hindi nila naintindihan yan. Bakit? Meron tayong individual spiritual growth. Meron tayong kanyang-kanyang pinagdadaanan na spiritual na paglalago. Yan, no? Ang mahalaga dyan, yung kanya-kanya na yan ay may sarili siyang conscience na buhay sa Diyos. Yan, no? Hallelujah. Kaya yung mga nagja-judge, wala sa repentance. Kasi bago sila mag-judge, ibig sabihin, nakalimutan na nila sino sila sa harapan ng Diyos. Di ba? Kaya nga yung magbabato kay Mary Magdalene, di ba? Ready na sila. May mga bato na sila lahat eh. Di ba? No? Sabi ni Lord sa kanila, sino sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang magbato? Di ba? No? E dyan natin malalaman. Kaya maganda itong aralin kasi lumalago tayo. No? Pag natapos itong Sunday na naman, pinalago na naman tayo ni Lord, yun pala, o nga, nasan ba ako nakatayo ngayon? Nasa pagsisisi ba talaga ako o hindi? Kaya ang pagsisisi, araw-araw. Hindi lang umpisa sa before baptism. No? Nagsisi ka, nalalaman mo. Di ba sabi nga sa Acts 2:36,
No? When they heard this, they were pricked in the hearts. Nung nalaman nila na yung pinako nila, yun pala si Christ. Ano sabi doon? They were pricked in the hearts. Nasaktan sila. So, ganun ba tayo? Nasasaktan ba tayo pag nagkasala tayo? Nasaktan ba tayo dahil nasaktan natin si God? O, di ba? Praise God. Kaya sabi dyan, hallelujah, sabi ni Apostol Paul, ngayon nagagalak ako hindi dahil sa inyong pagkalumbay. Kasi maraming nalulumbay pag nagkasala, no? Kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Yan, no? So, huwag kang ma-discourage, no? Kung ikaw ay nagkasala, no? At kung ang kalumbayan mo naman, kalungkutan mo naman dahil alam mo na saktan mo si God. Okay? Yes, we need to change, pero that's a good sign. Ibig sabihin, you have hope to change. Kasi meron kang kinoconsider na nasasaktan at ayaw mo na siya ulit saktan. Kaya magkakaroon ka talaga ng pagbabago yan sa future. Kaya magpatuloy. No? Magpatuloy. Hallelujah! Woo! Praise God! Buksan natin sa Joel 2:12. Joel chapter 2 verse 12. Amen. Hallelujah. Anong sinasabi dyan? Joel 2 verse 12. Ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Yan, praise God. Palalim na ng palalim. Praise God. Lagyan natin sa English. Glory to God, no? English. Yan, no? Joel 2:12. Therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your hearts. Yan, no? Kung nalulungkot tayo dahil nasaktan tayo sa Lord, ang utos niya, lumapit ka sa akin. Ko-comfort ka ni Lord. Yan. Kung nalulungkot ka na, di ba sarap umiyak kay Lord sa panalangin? Di ba? Talagang pag humagulgol ka sa panalangin dahil nagawa mo yun, nagawa mo to, tapos ano na nangyari? Nag-grow ka. Maaaring hindi instant, pero meron ng pagbabago. Dahil lumalapit ka sa Kanya, utos niya yan. Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart. All. Wala kang tinatago, wala kang tinitira. All. Bigay mo lahat, Lord. Hindi ko talaga kaya, Lord. Yan, ganyan. Yung totoo ka, yung totoo kang tao kay Lord. Di ba si Lord nga nung nahayag sa naman, nanalangin siya sa Ama, ano sabi niya? Umali, Lord. Palampasin mo yung saro na to. O, di ba? All with His heart. Binigay niya. Ganun din tayo, sinasabihan niya. Buong puso. No? And with fasting. Kung gusto mo, ipag-fasting mo pa yung sarili mo para magbago ka. And with weeping. Di ba? Huwag mong pigilan yung sarili mo. Iiyak mo na, Lord, sarap kaya. Pagkatapos mo pray, feeling release ka. Alam mong may nakarinig sa'yo. At alam mong sasagutin ka niya. At alam mong tutulungan ka niya. Diba? Ang devil iba eh. Ang devil iba. Hindi mo kaya yan. Kaya huwag ka na magpatuloy. Huwag ka na magkunwari. Ganyan ang devil. Hindi ka tinawag. Ganyan ang devil. Praise God. Pero sabi ni Lord, come. Lumapit ka sa akin. Ako naglikha sa iyo eh. Paano hindi ka niya kayang sagutin? Si God ang gumawa sa iyo. Paano hindi ka niya kayang gamutin? Diba? Kaya sabi niya, hallelujah. Turn ye even to me. Bakit? Bakit turn ye even to me? Kasi pag nasa kasalanan tayo, hindi tayo nakaharap sa Diyos. Nakatalikod.
Kaya hindi natin kaya magbago. Sabi ni Lord, lumapit ka sa akin. Turn-ye, talikdan mo na yan. Repentance yan. At lumapit ka sa akin. Hallelujah. And with fasting, and with weeping. Pingin mo lahat, magtapat ka ng heart to heart. And with mourning. Di ba? Umuungol ka. Kailangan ka lang talaga ng tulong. Praise God. Yan ang gusto ni Lord. Pag nag-pray tayo, marami kang problema. Hindi mo kayang lutasin. May problema ka na hindi mo kayang, may kasalanan ka na hindi mo kayang bitawan. Lahat yan, ibigay mo kay God. Hindi mo rin, eto, bibigay ko kay God. Ito, kaya ko naman ito yun, na ako na lang bahala dito. Hindi ganun. Ibigay mo lahat kay Lord. Praise God. Dahil yung malaki, no, kayang isolve ni God. Yung maliit na akala mo kaya mo, baka ang dulo niyan mas malaki pa sa malaki. Yes. Di ba? Kaya walang maliit, walang malaki. No? Lahat ng kahinaan mo, kasalanan mo, pagkukulang mo, sabihin mo sa Kanya, tatay mo siya eh. Tatay. Di ba? Praise God, pati nga pera, sinasabi natin kay Lord, di ba? Lord, wala akong budget, Lord. Ikaw na bahala. Gusto ko ito, Lord, puntahan, pero wala akong budget. Gusto ko umatin doon sa service, wala akong budget. Walang imposible kay God. Whew! Ako naiiyak talaga, pinipigil ko lang eh. Baka mag-iyakan tayo dito. Hallelujah. Kasi alam na Lord ang heart natin, alam niya. Kailangan ko lang talaga, tatay. Intindihan niyo ba ako? Tatay. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, sabi pa dyan, ano? Psalms 34:18. Glory to God. Whew. Psalms 34:18. Amen. Sabi dyan, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. O, pag broken ang heart mo, pag nag-break ang heart mo dahil sa sin na ginagawa mo. O, may iba living in sin, kaya araw-araw broken ang heart. Lagi na lang iniisip, wala akong pag-asa. Wala talaga. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Mayroon pong Diyos na buhay. Ano mo ba ibig sabihin ng Diyos? Praise God. Pagka binibigyan mo ng limitasyon ang Diyos, ibig sabihin, hindi mo alam ang ibig sabihin ng Diyos. Kasi pag Diyos, God, creator of the universe, tapos hindi kayang solusyonan yung problema mo. Na dami sa Bible nakita natin, barren, nanganganak. Patay, nabubuhay. Tapos yung kasalanan mo na hindi mo kayang baguhin, hindi niya kayang baguhin, kaya niya. Yun nga lang ang susi. No? Lumapit ka lang sa Kanya. Magtapat ka lang sa Kanya. Siya bahala dyan. Kaya yan ng Diyos. Sabi niya dyan, no? The Lord, Psalms 34:18, the Lord is nigh, malapit. Malapit ang Diyos unto them that are of a broken heart. Oh. Broken ka saan? Sa pag-ibig? Malapit pa rin sa iyo, Diyos. Broken eh. Oh. Broken ka saan? Kasalanan? Malapit sa iyo, Diyos. Broken ka eh. Any situation na broken ka, malapit sa iyo ang Diyos. Di ba naalala niyo si Hannah? Di ba? Hannah in the Bible. Okay, Sister Hannah. Pag umiyak kay Lord dyan. Di ba si Hannah, napagkamalan na siya ng lasing? Dahil hindi siya manganak-nganak. Di ba yung nanay ni Samuel? Di ba? Tapos kinukutsa pa siya ni Penina. Di ba? Praise God. Hallelujah. Hindi siya manganak-nganak sa sobrang kalumbayan na pagkamalan siyang lasing. Bakit? Kasi halos ganito na lang ang panalangin.
Yes. Ganun nakababa. Ganun nakababa. Pero tumigil ba siya sa pagsamba every year? Sumasama pa rin siya kahit hindi siya manganak. Many years. Ganun ang kalagayan niya. Andun pa ang pagkukutya. Wala pang answered prayer. Andun na natin negative. Mukhang negative. Pero hindi siya tumigil sa pagsama sa asawa niya para magsamba sa Diyos every year. Pinagkabalan pa siya ng high priest na lasing. Andun na natin. Pero ano nangyari? Praise God. Siya ay nagkaanak. Pinagamit niya sa Diyos. Pagkatapos, binigyan pa siya ng 5. Di ba? Kasi walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya masarap umiyak. Tsaka lumuhod kay God. Dahil alam mo, meron kang tunay na Diyos na nakikinig. Hallelujah. Kaya sabi niya, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and save it. Nililigtas niya, such as be of a contrite spirit. Praise God. Matuwid na spirit, pero broken. Ganyan ka. So, meron kang malaking blessing ngayong umaga. Meron tayong malaking blessing ngayong umaga, mga kapatid. Live. Praise God. Meron tayong malaking blessing. Akala mo, hopeless ka na? No. We have a true God who listens and answers prayers. Totoo yan. Hindi ako Bible study teacher lang. Nakasulat. Subok nila, subok natin, masusubukan nyo rin. Masusubukan ng lahat. Kaya lahat, huwag ka magtira. Maliit lang ito, ako na bahala. Hindi. Bigay mo lahat. Lahat bigay mo kay Lord. Praise God. Hallelujah. Yan po yung godly sorrow. Yan, no? So, andyan ba tayo sa godly sorrow? No? Hallelujah. Meron kang deep sorrow. Meron kang regret, at meron kang remorse over sin. Yan ang feeling mo pag nagkasala ka. Pero ang instruction niya, come to me. Yan, come to me. Praise God. Siya bahala sa iyo. Di ba? Kaya ano man ang kalagayan mo, praise God, lumapit ka, magsumbong ka sa Kanya. Amen. Number 3. Ano yung number 3? Will to repent. Will to repent. Hallelujah. Ano yung will to repent? Praise God. Yung devotion natin kanina. Oh, prodigal son. Yes. Ito, ganda ng ano. Tugma. Prodigal son. Ang devotion natin kanina. Napakalawak niya, napakalalim. Dami mong matututunan dyan. Praise God. Nagtiis yung amay. No? Pinabayaan siya ng ama. Hindi. Nagtiis. Kaya nga, halfway pa lang, pabalik, nakita na siya. Bakit? Dahil ibig sabihin, mula nung lumayas siya, ang tatay pala ay laging natungaw sa bintana. Laging nakabantay kung kailan siya babalik. Hindi yung umalis, pinabayaan. Hindi. Hindi ganun si Lord. Hallelujah. Sabi dyan, sa Luke 15:18. Ano yung number 3? Will to repent. Will to repent. Tingnan mo. Luke 15, verse 18. Ano sinabi niya? After all, nakwento na ni sister kanina, after all na kanyang ginawa, nagising siya. Ano sabi niya sa Luke 15:18? I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Praise God. Yan yung gusto ni God kung tayo nasa repentance. Kaya sabi niya kanina, come. No? Lumapit kayo sa akin.
Malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Yan. So ano sinasabi dyan? Praise the Lord. If a sinner is willing to repent, God is willing to forgive him of his sins. Kung willing ang tao mag-repent. Ano yung repent? Babalikan natin lagi. No? May deep sorrow, may regret, may remorse over sin. So, feelings pa na yun. Ang next question is, may instruction. Sabi Lord, come. O ang next question is, are you willing? Willing ka bang humingi ng tawad? Willing ka bang lumapit sa Kanya? Dahil kung willing ka, willing din siyang magpatawad. Yes. Di ba? Ang inisip ng tao kasi ngayon sa salibutan, namatay na si Lord sa cross of Calvary, bayad na tayo, wala na tayong gagawin. Hindi yan totoo, wala yan sa Bible. Ano sa Bible, yes, it is true. The cross of Calvary, the grace of God is available today. But who is willing to receive Him? Puro knowledge, pero ayaw sumunod. So, walang sagot ang Diyos doon. Ang sinasagot ng Diyos, yung nagbigay siya at yung umaabot. Doon sumasagot ang Diyos. Basa natin, Acts 3:19. Acts 3:19. Praise God. Acts 3:19. Ang sabi sa Acts 3:19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Yan. No? Repent. So, alam na natin, ibig sabihin na repent. No? Nowadays, lagi natin sinisigaw, lagi natin naririnig, laging pinipreach, laging tinuturo yung word na repent. Pero hindi talaga tinuturo na mabuti. Ano ba talaga? Paano ba talaga? Kailan ba talaga mag-repent? Yan. Kaya mahalaga ito dahil tinuturo ngayon dito talaga. Kala kasi ng tao, mag-sorry lang. Hindi yun. Hindi yun. Praise God. Kaya maraming pag-aaralan dito. Kaya sabi dyan, repent ye therefore and be converted. No, dahil pag nag-repent ka, ano big repent? Turning from your sin unto Jesus, unto God. Yan ang resulta. That your sins may be blotted out. Kaya sabi ni Peter sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized. Dahil doon sa water baptism in the name of Jesus Christ, nagkakaroon ang tao ng blotting out of sins. Kaya hindi sila sisingilin ng kamatayan. Dahil bakit? Pag nag-repent sila, ibig sabihin, sumunod na sa utos ni Lord, water baptism in the name of Jesus Christ, their sins, our sins are blotted out, erased. Kaya ano sinasabi dyan? No? Repent, Acts 3:19, ye therefore, and be converted. Doon tayo nako-convert from a sinner to a righteous man. Amen. Di ba? Sabi sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Pero ano sabi sa James 2:24? No? Hanggang 20 and so on. No? Sa kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, and the scripture was fulfilled that Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness. Kaya pag sumunod ang tao sa utos ng Diyos, hindi na tayo non-righteous, naging righteous ka na. Pag pinawian ka ng buhay anytime, hindi ka masingil ng dyablo. Bakit? Wala na siyang makitang tatak na ikaw ay makasalanan. Hindi ka niya kayang kunin. Yan. Praise God. Kasi sabi dyan, repent ye therefore and be converted. That's the time when we get converted. That your sins may be blotted out.
when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ano yung refreshing? Yun na po yung Holy Ghost. Babaguhin ka ni Lord. Hallelujah. Nagsisimula sa repentance. Kaya sabi dyan, no, are you willing? Kaya sabi dyan, if a sinner is willing to repent, God is willing to forgive him of his sins. So yun pala yun. Knowledge, what is repentance? Ito yun. Praise God. Instructions, sabi Lord, lumapit sa Kanya. Talig-talig kasalanan at lumapit lang sa Kanya. Number 3, kailangan may willingness. Number 4, sasagot siya. Yun, you see? So we do that every day. No? Pag nagkasala tayo, no? Tayo ay nagre-repent. Tumatalikod, tumatawag sa Kanya. No? Kaya nga sabi no, sa 1 John 1:9, basa natin, 1 John 1:9. Ito ay para sa mga anak na niya. Yan. Pwede ito sa mga hindi pa believers, maging first step, no? Sabi dyan, 1 John 1:9. Basta nabi dyan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Yeah, praise God, no? Hallelujah. Kung tayo ay magtatapat, ano sabi dyan? Sa ating mga kasalanan sa Diyos, siya ay faithful. Tapat, ano pa? Pantay, just. Wala siyang favoritism. Ano pa? Para magpatawad sa ating mga kasalanan. Ano pa? At ikaw ay hugasan sa lahat ng karamihan. Praise God. No? Kaya sa mga naalala ko, no, may nagpabaptize, tapos pagbalik ko ulit, nangalan ulit ako doon. Sabi niya, Pastor, papabaptize ulit ako. Bakit? Kasi nagkasala ako this week eh. Praise God. One baptism that says, Ephesians 4:5, no? Ang gagawin na naman ng palataya ngayon, pag nagkasala, ay 1 John 1:9. Tumawag ka sa panalangin, humingi ka ng tawad. Okay? Pero i-apply repentance, itigil, at lumapit sa Kanya. Hindi sorry na wala katapos ang sorry. Tapos yun pa rin. No? Praise God. Hallelujah. Will to repent. Yan. Number 4, plead for mercy. Yan. Plead for mercy. Yan. Humingi ka ng awa sa Diyos. Pleading for mercy. Yan. Basta natin Psalms 51:1. Psalms 51:1. To the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone in to Bathsheba, have mercy upon me, O God. Yan. According to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Yan, no? Hindi na siya basta-basta lumapit kay Lord. Di ba sabi ni Lord kanina, lumapit ka sa akin. O, di ba? Lalapit ka lang, magsasalita ka. Manalangin ka, Lord, have mercy on my soul. Tulungan mo ko, Lord. Gamutin mo ko, Lord. Baguhin mo ko, Lord. Magsumbong ka kay Lord. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng mercy, ng awa. Dahil ang ating Diyos ay mahabagin, maawain. Praise God. No? Hindi po mahirap lapitan ang Diyos. Praise God. Ang demonyo lang ang nagbubulong sa atin. Kaya di ba yung mga hindi na dumadalo, ano nangyari? Nahiya nang bumalik. Bakit? Mas pinapakinggan ang bulong ng mga demonyo kaysa sa salita ng Diyos. Praise God. Sabi ng demonyo, huwag kang bumalik, nakakaya. Ulit-ulit ka. Praise God. Eh lahat naman dito nagkakasala. Ano to? Perfect. Dito lahat. Di ba sabi nga ni Lord sa Revelation 13 sa Church of Philadelphia, Thou art
weak. Mahina kayo. But thou hast never denied my name. Kahit mahina tayo, pero never natin siyang iniwan. Never natin siyang tinalikdan. Ano sabi Lord? Behold, I will open you an open door. Di ba? Pag binasa natin yung 7 churches, yung iba mayayaman, ang dami mga possessions, dami. Pero sino nagtagumpay? Yung pinakamahina at pinakamaliit na church. Ano sabi Lord? Mahina ka, thou art weak, but thou hast never denied my name. Pero never mo kong dininay. Saan nagpapato ko yun? Sa church? Yeah, biblically. Pero in our time, nagpapato ko yun sa individual. Maaring mahina ka, maaring may kahinaan ka, pero nagpapatuloy ka na nagre-repent, lumalapit kay God. Kaya may pinto ang nakabukas para sa iyo. Hallelujah! Kaya sabi dyan, praise the Lord, Psalms 51:1. Hallelujah! Di ba nagkasala si King David? King yun, ha? Di ba siya yung most courageous king? Pero bumagsak siya kay Bathsheba. Praise God, dumating si Prophet Nathan sa kanya. Alam na natin yung storya doon, di ba? No? Ano ang una, nung sinabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Di ba, sakit nun? Sa tao ngayon, lahat naman tayo ganun eh. Yung iba ganun eh, no? Ikaw rin naman eh. Di ba, ano? Ako lang ba? Ganyan lang mga tao ngayon eh. Pero si King David, hindi. He is the king of Israel. Nung sinabi sa kanya ng prophet ng Diyos, ikaw yun, King David. Anong ginawa ito? Pag binasa natin yung Bible, nagpatira pa kagad siya sa lupa. Humingi kagad ng tawad sa Diyos. At yan ang sinabi niya, have mercy upon me, O God. Oof. Nafe-feel nyo yung sinabi niya ngayon. Di ba? Nagawa niya yun out of His authority. Sa kanyang kapangyarihan, nagawa niya yung kasalanan na yun. No? Praise God. Pero nung sinabihan siya ng Diyos, sa pamagitan ng propeta, tumira pa agad siya. His face facing the ground. At alam niya, nasaktan niya ang Diyos. Di ba sabi ng propeta sa kanya, may isang mayaman na marami siya katupa. At yung mayaman na ito, kinuha pa yung kaisang-isang tupa ng mahirap. Di ba? Authority yun, power yun. Ginamitan niya ng authority and power. Tapos ilalagay pa niya yung asawa dun sa pinakamabangis na gera. Intentional yun. Di ba? Hindi natin pinag-usapan dito yung kasalanan mo na hindi mo sadya. Kung hindi mo sadya, mas papatawarin ng Diyos yun. Ito, ginawa ni King David, sadyaan to. Di ba? Ayaw pa nga niya, pinapauwi pa nga niya para mapagtakpan niya yung kasalanan niya. Pero tapat yung asawa. Di ako uuwi, Haring David. Unfair sa mga kasama kong sundalo. Ako uuwi. Sila hindi. Kasi iniisip niya, magsiping sila ng asawa niya, makakalusot siya. Hindi. Anong ginawa niya? Another intentional. Nilasing. Di ba? Intentional yung ginawa ni King David. Yung kanyang weaknesses. Talagang, tsaka yung power niya, authority niya, ginamit niya. Kaya prangka siya sinabi ni God, ikaw yun. Praise God. Bagsak agad siya. Iyak siya. Hingi siya ng tawad. Ang sabi niya, have mercy upon me, O God. Kaya kapag binasa niyo yan, iyak ako ng iyak dyan. Bakit? Kinausap siya ng Diyos dyan eh. Ano sabi sa kanya ng Diyos? Binigay ko sa iyo ang lahat, King David. Lahat ng kay King Saul, lahat ng bahay, lahat ng binigay ko sa lahat sa iyo. Pagdating dito, ba't di ka nagsabi sa akin? Kita mo, kausap niya si God na parang tao. Pagdating kay Bathsheba, kung pwedeng sabihin ng Diyos, pagdating sa babae, ba't di ka nagsabi sa akin? Ibig sabihin, hihigitan ko pa yan pag nagsabi ka lang. Yan ang sinasabi ni King David, ni God kay King David.
Praise God. Kaya sabi niya, have mercy on me, upon my soul. God. So try to imagine, no? Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. Alam ni King David na loving kindness yung kanyang Diyos, pero sinaktan niya. Pero alam niya, loving kindness yung Diyos niya, pero sinaktan niya. According unto the multitude of thy tender mercies, alam niya na maawain ang Diyos na walang suka, pero inabuso niya. Oh, see? Hallelujah. Tender mercy, blot out my transgressions. Alisin mo God yung nagawa ko. Di ba transgressions? Sin against God's law. Yun ang kanyang hiningi. Pinalitan siya ng Diyos? Hindi. Ginamit pa rin siya ng Diyos. Why? Because in-apply niya yung number 4. Ano yun? Plead for mercy. Kaya yan ang mga steps of repentance. Lumapit ka, Lord. I'm sorry, Lord. Sorry. From the heart, di mo ka na marami mga memory tayo kong pinagsabi dyan. Kahit may clip, basta from your heart. Lord, kamali talaga ako dyan. Tulungan mo ako, Lord. Huwag ka mangako. Di ba sabi ni Lord, let be your nay, nay, your yea, yea. Huwag ka mangako. Mangako ka, magkamali ka. Magtapat ka. Lord, sorry talaga. Sorry. Yan. Praise God. Ramdam ba natin mga kapatid? Ang repentance. Kaya sabi dyan, the first thing David prayed for was mercy. Wala siyang sinisi. Ang una niyang hiningi sa Diyos ay mercy. Divine forgiveness is not based upon how good we are, but on the love and mercy of God. Hallelujah. Kaya ang pagpapatawad sa atin ng Diyos ay hindi nakabase sa ating galing o sa ating kabutihan. Kahit mapait ka, kahit mabuti ka, hindi nakabase dyan ang forgiveness at mercy ng Diyos. Saan nakabase? Nakabase sa kanyang pag-ibig na walang sukat. Hallelujah. Divine forgiveness is not based upon how good we are, but on the love and mercy of God. Kaya nga ano sinabi sa Romans 5:8? Di ba? Wala pa tayong good yan. Masama pa tayo dyan. Romans 5:8. While we were yet sinners. O, good na ba tayo dyan? Hindi. Sinner pa nga tayo dyan. Namatay na siya para sa atin eh. Kaya hindi naka-base yung forgiveness ni God sa ating goodness. Actually, sa ating worst. Praise God. Hallelujah. No? While we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. Kaya wala pwede magmalaki sa Diyos. Bakit? Dahil kinampihan ka na niya nung masama ka pa. Hindi mo kalaban ng Diyos, kakampi natin ang Diyos. Sa mga nasa live, kakampi niyo ang Diyos. Whew. Luke 18:13. Tingnan natin. Luke 18:13. Lapit na tayo matapos. Luke 18:13. Ano sinasabi dyan? And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. No, so sobrang tingin sa sarili niyang masama siya. Naranasan naman natin yun na hindi ka man ang pataas. Dahil talagang alam mong guilty ka. Sinner ka. Diba? Praise God. Di siya makatingin sa taas, no? Hinampas pa niya ka ng dibdib at humingi siya ng mercy sa Diyos. Yan ang gustong-gusto ng Diyos sa ating mga kapatid.
hindi yung nagmamalaki pa, nagmamataas pa. Alam mo, mali kasi yung Brad, yung ginawa ko. Ikaw rin naman eh. Di ba ganyan na tawag? Praise the Lord. No? Kaya sabi dyan, no, in approaching God, we must cast ourselves without reservation. Pag lumapit tayo sa Diyos, no, lumapit tayo sa Kanya, no, ano ba yung cast ourselves? No? Yung sarili mo, no, casting ourselves, bigay mo lahat, cast ourselves unto God. Yan, no? Without reservation, not holding back upon His mercy. Hallelujah. Huwag mong pigilan sarili mo. Huwag mong bigyan ng limit. Kung aamin ka sa Kanya, umamin ka ng 101%. Bigay mo lahat. Sasagutin ka ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Last verse, sabi sa Hebrews 4:16. Ano sinasabi sa Hebrews 4:16? Hallelujah. Umpisa natin sa 15. Yan. Ano sabi sa Hebrews 4:15? For we have not an high priest, di ba naging high priest natin si Lord Jesus? Okay? Which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ang high priest natin, si Lord Jesus Christ, hindi siya manhid. Kahit hindi ka pa nagbubukas ng bibig mo, kahit na sa isip mo lang lumuluha ka, nagsusubong sa Kanya, ramdam ka niya. Ramdam ka niya. Kaya napakasarap umiyak kay Lord. Lalo pag inamin mo na, weak ako, Lord. Kulang ako, Lord. Praise God. Napakasarap mga kapatid. No? Which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Yung dinadanas natin, nadaanan na ni Lord Jesus lahat yan. Mas higit pa at hindi pa siya nagkasala. Kaya alam niya eksakto kung paano kanya i-comfort. Alam niya eksakto kung paano kanya tutulungan. Kaya nga sinatawag siyang kinsman redeemer. Di ba? Ano yung kinsman redeemer? Brother natin in the Lord. Sa kanyang kahayagan sa laman. Kaya nga siya naging merciful God. Kasi dinanas niya mismo mahayag sa laman. Naramdaman niya mismo yung hirap na dinadaanan ng tao. Di ba? Pinag-aaralan natin yan. Hallelujah. Praise God. Sabi sa 16, let us therefore, kung ganun, yan yung king, yan yung high priest, yan yung Diyos na kinakausap natin tuwing humihingi tayo ng tawad. Tuwing lumalapit tayo, alam niya ang pakiramdam mo. Hindi ka pa humahagulgol, alam niya na. Kaya sabi sa 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Kaya gusto niya, lumalapit ka sa Kanya ng hubad, walang tinatago, umaamin, buong buo. Yan. At sabi dyan, that, kita niyo yung word na sumunod, para that we may obtain mercy, para makatanggap tayo ng hatag, awa sa Diyos. Ano pa? And find grace to help in time of need. Kasagutan. Yan. Sa oras ng pangangailangan. Praise the Lord. Kaya gusto ni Lord maging true tayo, maging totoo tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-focus sa mga kasalanan ng iba. No? Mag-focus tayo sa sarili natin sa harapan ng Diyos. What kind am I? Anong klase ba ako? Am I in repentance? Praise God. So dyan po tayo nagtatapos mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. At may susunod pa ang 3 pa. 4 pa pala na lessons. No? Our next is confession to God. That will be our next lesson. God bless everyone in Jesus' name. Amen. Thank you.